Vic Soto and Vice Ganda nakasama sa mga Hall of Famer. Yan at iba pa ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Biyernes, September 20. Pero bago yan mga kaparokya, humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, bago tayo mapunta sa ating main topic, ay ibibigay ko muna sa inyo ang highest views na nakuha ng dalawang noontime show kahapon September 19. Para sa It's Showtime sa oras na 1:23 PM na may segment na Kaloka-like, sila po ay may 71,000 total live viewers. At ang Eat Bulaga naman po sa segment na Gimme 5 sa ganap na 1:44 PM, sila po ay may 80,000 total live viewers. So dito ay hindi po na-meet ng It's Showtime ang daily average views nito na 100,000. Kabaligtaran naman po ng Eat Bulaga na na-reach po ang 70,000 viewers. So ramdam po ang pansamantalang pagkawala ng unkabogable star Vice Ganda na kasalukuyang nasa US for his upcoming concert tour. Kasama niya dito ang kapamilya artist na si Kyle Echari at ang tandem ni Lassie at MC. So mga parokya, mapunta tayo dito sa nakita kong prices list na ibinigay ng Eat Bulaga kahapon September 19. So dito may kita ang total price na ibinigay ng Eat Bulaga kahapon na 255,000. 60,000 dito mula sa pera fee, 90,000 sa sugod bahay mga kapatid, 85,000 naman po sa Gimme 5 at 20,000 sa bawal judgmental ka ba. So more than 200,000 araw-araw ang ipinamimigay ng Eat Bulaga, which is malaking tulong ito para sa mga nabahagian nito. At kung hindi ako nagkakamali, iba pa ang binibigay na pera ng Eat Bulaga sa mga participants or choices sa bawal judgmental dahil oras at pagod din ang ginugol nila para lang mag-participate sa nasabing segment ng Eat Bulaga. Kumbaga, hindi lang yung contestant ang magkakaroon, pati na din yung mga choices or participants. Malaki pala talaga ang iniluluwal na pera ng noontime show ng legendary trio sa bawat episode nila. Kaya yung mga nagpapakalat na taglugi ang Eat Bulaga is malaking kasinungalingan po yun. Hindi po nalulugi ang Eat Bulaga at ito po ang pruweba na hindi nalulugi. Samantala, nakakaantig ang mga naging guest participants sa bawal judgmental ka ba kahapon, kung saan bumida ang magpartner na sina Apple at Kim. So nakakaantig ang kwento ng dalawa sapagkat hindi ito yung typical na magpartner na lalaki at babae sapagkat ito po ay bakla at tomboy. Yun nga mga parokya, ayon sa kwento ng mga to ay matagal na silang magkapit bahay ngunit hindi sila close sa isa't isa. Isang araw ay nagkasama sila sa isang party kung saan ayon sa mga ito ay naglakas ng loob daw di umano si Apple. Ito po yung tomboy na hingin ang number ni Kim na isang bakla. Grabe yung the move na ginawa ni Apple. Usually kapag ganyan, yung lalaki pa din yung unang nag-a-approach kahit pa sabihin natin na bakla sila. Pero ito, si Kim ang in-approach ni Apple na isang babae. Actually, as per to them, Kim found out na the one niya, di umano si Apple nung time na inalagaan siya nito nung nagkasakit siya. At kasalukuyang idinadala ni Apple ang ikalawang anak nila ni Kim kung saan by next month ay manganganak na ito. So grabe itong segment ng Eat Bulaga na bawal judgmental ka ba, talagang kapupulutan ng aral. Actually mga kaparokya, pag segment na to, yung main YouTube channel ng Eat Bulaga ay hindi po bumababa ng 50,000 views. Kumbaga, nung nakaraan, nung wala pa ang bawal judgmental ka ba, ay bumababa po ng 40,000. Pero ngayon po ay consistent siya sa more than 50,000 and beyond na views ang nakukuha ng bawal judgmental ka ba ng Eat Bulaga. Kasi dahil may aral talaga na makukuha or matututunan dito. Anyway, ito ang kwentong pag-ibig na hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Yung tipong kahit imposible ay gagawin posible para sa taong minamahal mo.
Grabe, nakakaantig, nakakatuwa at nakakaiyak yung mga gantong kwento. Anyway mga kaparokya, bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, ay mag-shoutout po muna tayo sa mga patuloy na nanonood ng video natin. Special mention kina Robert Clarin, Edwardson Diestro, Graciano Oclarit, Sydney Manatad, Carlito Flores, BSD, Eli De La Cruz, TVJ Jaworski, Derek Pilapil, Alfredo Catane, at Heidi Gutierrez. Sa mga hindi ko po na-mention sa viewers ko, babawi po ako sa inyo sa susunod. Maraming salamat po at sobra ko pong kayo na a-appreciate. So yun nga mga kaparokya, gumawa ang MMFF or Metro Manila Film Festival ng mural paintings ng mga Hall of Famers ng nasabing institusyon na may temang Sine Sigla sa 50, kung saan 50 movies ang ipapalabas sa sinehan nationwide mula September 25 hanggang October 15 sa halagang 50 pesos. Ito ay pasasalamat ng pamunuan ng MMFF sa ika-50th year nito. Ilan sa mga kasama dito ay ang mga noontime show host na sina Vice Ganda ng It's Showtime at Bossing Vic Soto ng Eat Bulaga, na pinapangunahan ng mga national artists na sina Fernando Poe Jr., Nora Honor. Nandito din sina Dolphy, Vilma Santos, Maricel Soriano, Eddie Garcia, Gloria Romero, Ami Austria, Christopher De Leon, Cesar Montano, Family Feud host Ding Dong Dantes, ang asawa nitong si Marian Rivera, dating Pangulong Joseph Estrada, Anthony Alonzo. At ang noontime show na sina Vic Soto at Vice Ganda. So mga dekalibre ang mga nagsama-sama sa mural paintings na matatagpuan sa dating gusali ng MMDA along EDSA, Makati City. Ayon sa chairman nito na si Artes, ang pagiging top grosser ng movie nito sa mga nakalipas na panahon ang siyang naging criteria para mapabilang sa 16 dekalibreng artista sa nasabing mural paintings. Again, from September 25 to October 15, sa halagang 50 pesos ay mapapanood ang iba't ibang pelikula tampok ng MMFF para sa kanilang ika-50th existing years.